Reporter, nagpanggap na baliw at nagpakulong sa mental hospital ng 10 araw. Nagbunyag ng mga nakakagulat na bagay. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Nellie Bly, 23 years old, isang investigative reporter. Noong nagtatrabaho pa siya sa New York World, siya ay inutusan ng kanyang boss na magpanggap bilang isang mentally ill person upang malaman at maibunyag ang tunay na kalagayan ng mga pasyente sa loob ng insane asylum o mental hospital. Bilang eksperto sa larangan ng investigative journalism, walang pag-aatubiling tinanggap ito agad ni Nellie. Lahat ng kailangang ihanda para sa pagpasok niya sa loob ng asylum ay nakadepende sa kanya. Ngunit pinangako naman ng kanyang editor na sila na ang bahala gumawa ng lahat ng paraan para makalabas siya doon matapos ang 10 araw. Ano kaya ang madidiskubre niya sa loob ng asylum? Unang naisip na hakbang ni Nellie ay manatili ng panandalian sa isang apartment kung saan siya ay magpapanggap na si Nellie Brown, isang babaeng naghahanap ng trabaho. Ngunit napagtanto niyang kung mananatili siya sa isang ordinaryong apartment ay mahihirapan siyang maisakatuparan ng planong makapasok sa insane asylum o mental hospital dahil kung titignan, pangkaraniwan lang ang kanyang kaso. Pero kung sa isang apartment na puro babae lang ang nakatira, mas madali para sa kanya ito dahil lahat sila ay matatakot sa kanya at nanaising huwag nang manatili doon sa lalong madaling panahon. Bago pa man siya pumunta sa temporary home for females ay nagpractice na siya kung paano ang magiging itsura ng isang mentally ill person o mukhang may problema sa pag-iisip. Pilit niyang isinasagawa sa harap ng salamin lahat ng nabasa niya patungkol sa kung paano umasta na mentally ill. Tinitignan niya ang sarili sa salamin habang pilit na mas pinapalaki ang mga mata upang mas maging kapani-paniwala. Pinili din niyang hindi matulog para pagdating niya sa temporary home ay magmukha siyang balisa. Kaya sa kanyang mga plano at ginawa, tagumpay naman siyang nakapasok sa loob ng temporary home for females kung saan niya sinimulan ng unang hakbang upang makapasok sa loob ng insane asylum. Dito, nagpanggap siyang si Nellie Brown, isang babaeng naghahanap ng mapagtatrabahuan ngunit walang alam sa kahit anong uri ng trabaho. Parati niyang sinasabi sa kanyang mga kasama na lahat sila ay mukhang baliw kaya ang lahat ay natatakot na sa kanya. Matapos ang isang gabi ng pananatili sa temporary home, nakumbinsi na niya ang lahat ng kasama pati na ang assistant matron na siya ay baliw. Kaya naman nagpatawag agad sila ng mga pulis upang matulungan sila sa pagdala kay Nellie sa Bellevue Hospital kung saan ilang doktor muna ang tumingin sa kanya bago siya maideklarang mentally ill person na dapat ipadala agad sa Blackwell Island Insane Asylum. Matapos ang ilang araw ng pamamalagi sa loob ng Bellevue Hospital, matapos makausap ang higit 3 doktor na nagsagawa ng iba't ibang uri ng test upang malaman kung siya ba ay mentally sane o insane. Kaya ang sumunod niyang hakbang ay nagtagumpay. Opisyal naman siyang naideklarang mentally insane kaya siya ay agarang ipinadala sa Blackwell Island Insane Asylum. Sa pamamagitan ng isang malaking bangka kasama ang iba pang mentally insane, naglakbay na sila. Pagdating nila doon ay tinignan muli sila ng isang doktor na naka-duty bago sila tuluyang mai-admit sa loob ng asylum. Habang siya ay nakikipag-usap sa doktor, napansin ni Nellie na hindi naman nakatuon ng doktor sa kanya kundi sa nurse na kasama nito, kung saan tila ang dalawa ay mas nakapokus sa kanilang interes para sa isa't isa. Matapos ang check-up, pinadiretso na sila sa dining hall upang maghapunan. Piniling hindi kumain ni Nellie noon dahil una sa lahat, hindi kaaya-aya ang hinandang mga pagkain. Tulad ng tinapay na tila sira na ang nailagay na butter dito. Tsaa na mas madami ang tubig at 5 pirasong ubas. Pangalawa, ang kanyang tinapay ay kinuha ng isang pasyente doon at hiningi naman ng isa pa ang 5 pirasong ubas na mayroon siya. Sa buong pananatili ni Nellie Bly sa loob ng insane asylum,
Napagtanto niyang hindi maayos ang pamamalakad ng mga staff at hindi rin makatao ang pagtrato nila sa mga pasyente rito dahil imbis na makatulong ay mas nakapagpalala pa ito ng kanilang kalagayan. Tila dahas at pagtapak sa karapatang pantao ang ginagawa nila sa mga pasyente dito kaysa sa paggamot mismo ng kanilang karamdaman. Dagdag pa rito, ang mga hindi naman talaga mentally ill na mga tao ay may mas malaking chance ang maapektuhan rin ng kanilang pag-iisip dahil sa physical na kondisyon at naranasan nila sa loob ng asilum. Masungit at tila walang pake ang mga nurse at doktor sa asilum. Malapit ng mabulok o nabubulok na mga pagkain ang inihahain sa mga pasyente. Ang pamaraan ng pagligo nila ay hindi rin makatao dahil paghuhubarin ka sa harap ng ibang mga pasyente at tila yelo sa lamig ang tubig na ipampapaligo sa'yo. Higit pa rito, nadiskubre ni Nelly na hindi lahat ng pasyente sa loob ay mentally insane o baliw. Ang iba sa kanila ay mga immigrants mula sa iba't ibang lugar at napagpasyahang sila ay baliw dahil lamang sa language barrier o sa hindi pagkakaintindihan dahil hindi sila marunong ng wikang Ingles at ang iba naman ay mga mahihirap at walang tirahan. Ang panghuli at pinaka-controversial sa lahat, ang kalidad at kawastuhan ng pagdadiagnose ng mga doktor sa mga pasyente rito ay below average dahil na rin sa tila pare-pareho, unnecessary at irrelevant na mga test na isinasagawa sa kanila. Ito ay base na rin sa karanasan niya kahit noong nasa Bellevue Hospital pa siya dahil napansin niyang pare-parehas lang ang mga tinatanong ng mga doktor sa bawat pasyente na may malinaw na iba't ibang kalagayan. Kritikal ang inisyal na pagdiagnose sa mga individual na posible o pinaghihinalaang mentally ill dahil magiging malaki ang epekto nito sa kanilang pamumuhay. Dagdag pa rito ang mga gamot na pinapainom at iba't ibang mga procedure na gagawin sa kanila sa panahong ipadala na sila sa asilum. Higit pa sa kapabayaan ng mga doktor at di makataong pagtrato ng mga ito sa mga pasyente. Napag-alaman rin na nagkakaroon ng budget cut para sa naturang asilum kaya napabayaan na rin ang kalidad ng tulong na naibibigay sa mga pasyente rito. Ngunit matapos ang 10 araw, muling nailabas si Nelly Bly na nailathala ang mga sikreto ng mga nangyayari sa asilum at naisa publiko na ang kanyang mga lathain patungkol sa totoong kondisyon sa loob ng asilum. Sa kabila ng pagtatakip ng mga nagtatrabaho sa asilum sa mga hindi magandang pangyayari, naisaayos pa din ito. Madaming mga nasa loob ang pinakawalan at inilipat. Isinaayos ang kanilang mga pagkain. Tinanggal naman sa trabaho ang mga staff, doktor at nurse na napatunayang nagmaltrato sa mga pasyente. Bunga nito, hindi lang siya nakatulong, kundi naging tanyag ang kanyang pangalan sa pagiging journalist. Kaya si Elizabeth Cochran Seaman o mas kilala bilang Nelly Bly ay isang kilalang investigative journalist noong 1880s. Ang kanyang akda na pinamagatang 10 Days in a Madhouse ay compilation ng mga artikulong kanyang sinulat patungkol sa kanyang sariling karanasan sa loob ng Blackwell Island Insane Asylum noong 1887. Make sure na panoorin mo din ang video ko na ang title ay Lalaki Lumipad Gamit ang Lobo sa Taas na 16,000 feet. Narito ang preview. Panoorin. Lalaki lumipad gamit ang mga lobo na halos kasing taas ng eroplano? Paano nangyari yun? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Masaya nga ang lumipad at karamihan sa atin bata pa lang pangarap na ang makalipad at makita ang ganda ng mundo mula sa himpapawid. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ng isang lalaki na lumipad sa taas ng 16,000 feet gamit lang ang mga lobo. Ang taas na ito ay kalahati ng taas ng lipad ng eroplano. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nang sa ilang sandali lang, unti-unti nang tumaas si Walter hanggang sa umabot siya sa 16,000 feet o 4,900 meters. Dahil sa kawalan ng kontrol, sumabit siya sa kable ng kuryente. Ano kaya ang nangyari sa kanya?
Kaya make sure na check mo din ang isa sa mga video ko nito na sigurado kong mag-enjoy ka. At click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka. Lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo. So once again, this is Cart TV and I will see you guys on my next video. Peace out!